pag nagsasalita siya ng early, pag di nagsalita siya ng early, hindi ako ako'y pinag-ibay sa mag-inang kakasunan. Pag hinahagay niya ako, dapat na lang yung mag-ibig. Yung word na away ko sa ang nalakarala ko sa next week. sige, sunod, sa sunod. Yung binipiwan sa mag-ibig ng blessing. Doon ako inaakal. Kahit ng dami ay umatapos sa pangalan. Hindi ako makatakot. Pagkat ikaw ay katakan, ang tungkol mo at pangalan, ang gawin ko at sindalan, sa harapan ng lingkod, ikaw ay may hindang-hindang. Ito yung ginagawa mo, nakikita ng kaaway, kalulugod ka sa akin, maulo ko yung labasal, at pati ng isara ko, ay iyong pinaakal. Tunay na ang pag-ibig niyo, at ang iyong kapitilan, sa akin at pag-ibig. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mong lalagi at mananahan. Sa Ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba nilalawalahati, pinasasalamatan sa dakilang mong pangalan. Ikaw, Lord, ang aming Diyos, Ikaw, Lord, ang aming Panginoon. Ikaw, Lord, ang aming Hari at ang aming tagapagligtas. Wala po kami maibabayad sa iyo, Lord, kundi ang magpuri at magpasalamat namin sa iyo lamang, Panginoon. At sa oras ito, Lord, patuloy mo kami samahan sapagkat wala kami lahat magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Lalo tigit sa gawain mo ito ng Soldiers of Christ, Catholic Charismatic Healing on the Air, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Sa magitan ng salita mo, Lord, napapailangan sa lugar nito. Sa bawat tahanan, Lord, naniniwala kami na ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Ito higit sa tabak na magkabilitali, natatabos sa aming kasukasuhan, hanggang doon sa pinag-iwanan ng utak at ng buto, at nakatataho ng aming iniisip at binabalak. Kilala mo, Lord, ang bawat isang nakikinig. Alam mo, Lord, ang kanilang hinihiling, dinadaing. Alam mo, Lord, ang kanilang mga kasakitan, mga problema at mga pagsubok. Kahabagan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. At higit sa lahat, gabayan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang iniisip. At ipagkaloob mo ang liwanag sa kanilang tahanan, ang kapayapaan ay pagariin mo sa kanilang tahanan. At Lord, maraming salamat. Gabayin niyo rin po, Lord, ang aming bisita sa araw na ito, mula sa Malolos, Bulacan, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang ipagpupuri sa iyo, Lord, ay maging daan upang mapukaw ang damdamin ng bawat nakikinig. Pagpalain mo po sila lahat, Lord, at ipagkaloob sa amin ang dakilang hangaring upang ipamalita ang mabuting balita at ang mabuting buhay na pagtotoo na galing sa iyo, Panginoon. Maging matapang kami isigaw ito sa buong sandaigdigan. Hiniling po namin ito, Lord, sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoon Jesus na walang hanggang kaliwanagan. We thank you, Father God. We thank you, Lord Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory to Jesus. The Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Amen. Okay, sa mga kapatid, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kami po ay patuloy na bumabati sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig sa ating gawain. Ngayon po ay nakatune in kayo dito sa Soldiers of Christ, Catholic Charismatic Healing Ministry. Amen.
At ganun din po sa lahat ng milyon-milyon na nakikinig sa araw na ito, amen. At hindi po ito isang, sabi nga, nagkataon lamang, kundi ito ay niloob ng Panginoon na ma-tune in po kayo dito sa live stream ng ating kawain ng Soldiers of Christ. Amen? Kaya purihin niyo ang ating Panginoon sapagkat biyaya ito ng ating Diyos sa buhay para sa inyo. At mapapakinggan niyo po dito ang mabuting balita ng Panginoon, ang kanyang pagpapagaling at ang kanyang mga pagpapalang nais niyang iparating sa inyo. Maaring sa oras ito, kayo po may mga problema, may mga sakit, may mga pagsubok sa buhay. Huwag po kayo mag-atubili na ilaan ang oras sa araw na ito. Sa oras ito, sa loob ng isang oras, marami po kayong mapapakinggan mula sa pag-ibig ng ating Panginoon. Gagamitin lamang po kami ng ating Diyos sa buhay at ang lahat ng ating mga guests dito, no, mula sa Malolos, Bulacan, Kaingin Group, sila Sister Conching Santillan at Sister Luz Salvador at Sister Francine Alcoriza na ngayon po ay pinadala ng Panginoon dito sa ating gawain upang mapakinggan niyo po ang kanilang buhay na patotoo para sa dakilang Diyos na makapangyarihan. Maaring kayo ay nakaranas ng kanilang karanasan at sa magitan nila, mapupukaw po ang iyong damdamin sa kanilang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At sa arating po ito ay meron po tayong dalawang kapatid na mga bata pa sila, no? Ilang taon sila, sister? 5 at saka 5 din po sila, no? Si Albi at saka si Hana. Mamaya po, kukunan natin yung dalawang bata, no? Sapagkat narito din sila. Sila ay mga pinagpala ng Panginoon, batang soldiers of Christ. Ayan po silang dalawa. Ayan, praise the Lord. Si Hana at si Albi. Sabi niya, hi! Ayan, nakikita kayo ng mga sa buong daigdig, no? Na bata pa kayo ay marunong na kayo magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Okay? So ngayon po, binabati po natin ang lahat ng naka-live stream mula sa Santo. Ayan. Iba't ibang bansa po sila galing, ano? Nandyan sa Japan, nandyan sa UAE, nandyan sa Singapore, nandyan sa Italy, sa Spain, at marami pa pong iba, no? At ganoon din po, no, panawagan po namin sa inyo na bukas po ay Sabado. Mayroon po tayong TV program sa NBN Channel 4 tuwing Sabado sa ganap na alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga din po. 30 minutes lang po. Sa susunod po ay magiging 1 hour na po yan. Amen? Para sa wala na pong kagalingan at wala nang inaasahan kundi ang ating Diyos na buhay. Nais ng Panginoon, madaman ninyo ang kapangyarihan ng ating Diyos sa buhay sa magitan ng ating TV program sa NBN Channel 4. At ganun din po sa TV Maria, no, Dream Satellite Channel 1 tuwing Sabado din po sa ganap na alas 2:30 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Amen? At patuloy din po namin kayong inimbitahan dito sa DZRB o Radio Veritas 846 kHz AM band every Tuesday 8 p.m. hanggang 9 p.m. At dito po sa DWAD 1098 mula Monday hanggang Friday 4 to 5 p.m. So huwag niyo po yan mantala sa inyo, no? Araw-araw po ninyong pakinggan. At sa kagandahan law ng Panginoon, gamitin po natin yung tubig, langis at tinapay na itatapat lamang po ninyo dito sa ating gawain. Magitan ng radyo o ng inyong computer. So, yan po mga bagay na yan ay i-bless ng ating Panginoon. At bukas ng umaga, yan po ang inyong iinumin. Yung 1.5 liter na tubig na na-bless na po at kinabukasan na ininom nyo, in 10 minutes, ubusin po ninyo yan. Alam niyo po mga kapatid, makakadama kayo ng init at lamig at pagpapawisan po kayo. At susunod po dyan ay maiingi na kayo at dudumi pa. Amen? Kaya lahat ng dumi na yan ang tinatawag na toxic sa ating katawan, nilabas nyo na po. Amen? At lahat ng yung sakit, pati bukol, cancer, diabetes, high blood, lahat na po ng cancer, yung makolo na yan, gagaling po kayo in the name of Jesus of Nazareth. Amen? Glory to God. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. At patuloy din po natin binabati ang ating Most Reverend Leo Gracias S. Inigas Jr., Bishop of Caloocan. Ganun din po ang ating Bishop na Spiritual Director ng Soldiers of Christ, Most Reverend Chodoro C. Bacani Jr., DD, Bishop Emeritus of Navaliches. Ganun din ang mga beloved priest natin, si Reverend Father Leonardo Polinar, Pachang Founder. Ganun din po si Reverend Father Edgar Boglosa, Reverend Father Hazel Asvilla, Father Adrian Maglait, at mga kapatid natin o mga kaparian natin na patuloy na gumagabay sa Soldiers of Christ. Amen. Kung nais niyo po naman magpababa ng Christ on the Block, maaari po kayong tumawag dito sa 285-5120 or mag-text 0922-812-6454 hanggang 55. No, pwede po kayong mag-text dyan at sabihin niyo po kung ang inyong pangalan, address, at nais niyo po magpapanik ng Christ on the Block sa inyong tahanan. Alam niyo po mga kapatid, pag pumapanik si Mama Mary at bumababa siya sa bawat tahanan na malugod na tinanggap siya at ang mabuting balita ng ating Panginoon, kayo po ay tatanggap ng gantimpala sa ating Panginoon. Kagalingan ay dodoon po sa inyo. Amen. At ganun din po ay patuloy namin kayo inimbitahan dito sa ating Mother Unit every Sunday. Yan po ang tinatawag na Sunday Gathering, Lord's Day, 8 a.m. to 12 noon. Dito sa second floor na may Paho Public Market, JP Rizal, may Paho, Caloocan City. Alam niyo mga kapatid, napakadami po namin nakakatipon dito every Sunday. At sa darating na linggo, high tide. At revival of the Holy Spirit. Napakagandang pong oras yan at panahon na kayo po ay inimbitahan ng ating Panginoon, ano? Sapagkat yung revival po, wala tayong banal na misa. Ang ating main celebrant ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! At doon po kayo magbangma sa inyong mga parokya at susundan po ninyo ng pagpunta dito sa second floor na may Paho Public Market. Amen? At mahaba po ang pagpupuli sa araw na yan. Nakaputi po kayo ng damit. Kung kayo po hindi sanay pa magpaldam, sige yung blouse lang muna puti. Sa mga lalaki naman polong puti o t-shirt na may collar at kulay puti. Amen? Magdala kayo ng banderitas o panyong puti. Ito po ate iwawagayway bilang pagbubuni natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ganun din magdala po kayo ng tubig, langis, at mga prayer request po ninyo, no? Napakadami pong papuri sa ating Panginoon sa magitan ng prayer request at 3 sunod-sunod na Sunday, gawin po ninyo yan. Himala at pagkapala inyong mararamdaman. Amen? Amen. Hallelujah. 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 Okay, so ngayon po, sa oras ito, narito po na po tayo sa ikalawang bahagi ng gawain ng Panginoon. Ang tinapay na nagbibigay buhay mula sa salita ng ating Diyos sa buhay. Ito po ibabasahin ng ating minamahal na kapatid, Sister Conching Santillan. At bago po basahin, tayo po iaawit ang mapuri sa ating Panginoon. Sister Conching Santillan. Ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Napakita si Jesus sa 7 alagad. Pagkatapos, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinatuguri ang kambal, Nathaniel, na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami." Wika nila,
Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus, inuhulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang. Sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga siyam na metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga at may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi na pupunit ang lambat, kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Flow
Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakaganda na mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, no? At sabi nga, ito yung ikatlong pagpapakita ni Jesus sa alagad niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Tunay nga na ang ating Panginoon si Kristo ay buhay. At siya'y tunay na Diyos sapagkat muli siyang nabuhay. Amen? Kung hindi siya nabuhay, hindi siya tunay na Diyos. Amen? So, Sister Conching, no, nais po natin bigyan kayo ng daan upang bigyan natin ng konting reflection yung ating gospel. At sa inyong buhay, paano naging buhay si Lord sa inyong buhay? Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Sige po. Una sa lahat, babatiin ko ang ating Diyos amang nasa langit, ang ating Panginoong Jesus, at ang kabanal-banal ng Espiritu Santo sa ating Inang Birhen. Magandang hapon po at ganoon din po ang aming elder na si Sister Early at ang aming kapatid na kasama ko ngayon, Sister Pransing, at ang mga bata at saka si Sister Los. Magandang hapon po. At ganoon din po, binabati ko rin ang aking brother husband na nakikinig ngayon, si Rudy. Ganoon din po yung nasa aming tahanan, si Tom, si Brother Nardo, at si Ana, si Mati, at lahat pa rin po mga kasamahan naming kapatiran sa buong Bulacan. Magandang hapon po sa inyong lahat at lahat ng tagapakinig sa DWAD sa oras na ito. Ang aking pong reflection dito po sa ating mabuting balita sa araw na ito ay sa muling pagpapakita sa pangatlong bisis ang ating Diyos na buhay sa pitong alagad. Sa kabutihan ng ating Panginoon, mula noon sa ginawa niya sa pagpapakita sa mga kanyang mga apostoles, at hanggang ngayon, nagpapakita pa rin siya dahil sabi nga, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kung anong nadama ng mga apostoles na nagpakita sa kanila ang Panginoon, na may mga dalang mga mabuting balita na pag-asa. Dahil sa gabing iyon, wala po silang huli. Ngunit po, nung nakita nila at nagpakita ang ating Diyos na buhay sa kanila, ay nagkaroon ng pag-asa na nagkaroon po sila ng huli. At nakinig sila kung anong sinasabi ng Panginoon. Kaya po napakabuti ng Diyos dahil pinakinggan ng mga apostoles. Ganun din po sana tayo, mga kapatid na nakikinig, na tayo po kung magpapakita sa atin ng ating Panginoon sa bawat araw, sa bawat buhay natin, makikinig po tayo at sumunod sa Kanya at mananampalataya sa Kanya. At dahil pag magpakita ang Diyos sa atin, may gantimpala na binibigay pag-asa, kagalingan, at kapayapaan, at sabi nga yung ating minimithi na buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, napakabuti ng Diyos dahil nga sa mabuting balita ngayon na ating nakikinig, kahit nga po ay tayo ay hindi karapat-dapat, ay lagi siyang lumalapit sa bawat tao. Dahil po sabi nga, ang tao naman ay laging lumalayo. Dahil po, dahil nga sa mga material na bagay na sa sanlibutan na maaring gustuhin ng mga kalaban natin na tayo'y ilayo sa Diyos, pero ang Diyos laging lumalapit sa tao. Dahil po sa pagpanhik, dito po sa ating community ngayon, pagpanhik ng ating Inang Birhen, na siya po ang daan upang makalapit ang Diyos sa tao. Amen po ba? Kunching, sa inyo pong buhay, paano niyo po nalaman na, paano po kayo tinawag ng ating Panginoon? Ako po kasi dati, Sister Early, ay 10 years po ako sa Couples for Christ. Nung kami po ay binigyan ng pagsubok ng Diyos na ang aming pong mga kabuhayan ay naging, may pagsubok kami nadaanan nga, bilosero na po kami. Kaya wala po kaming tahanan. Kaya nauwi po kami ng Bulacan, galing kaming Parañaque. Ngayon po, after 2 years na wala kaming community nga sinasalinan, sabi ko, at the age of 50, gusto ko mag-serve kay Lord. So ngayon, at the age of 50, pumanik pala si Mama Mary. Sabi ko, bakit po nalalaman na kung anong iniisip ko, mababalik ako sa kanya at the age of 50. Nga tamang-tama sa birthday kong 50, pumanhik si Mama Mary. Wala po kayong sakit. Wala pong kasakitan. Amen. Ngunit nandoon pa rin po kami sa pagsubok ng financial. Nagkaroon kayo ng bankruptcy. Amen? Opo. Ngayon po, hindi po ako nakasunod agad kahit ako'y pinanhikan dahil po nga sabi nga, mayroon po akong mga anak ng maliliit pa. Amen. Ngayon po, ang nangyari, after 1 year, gusto na po siguro ng Panginoon nga makasunod ako sa Kanya, makapaglingkod ako muli sa Panginoon. Ang aking anak ang sinubukan na siya po ay nag-agaw buhay.
dahil po nagkaroon ng bara ang kanyang bituka. Ngayon po, nahingi ko po yon. Kahit 1 week po siya doon sa ICU upang nag-agaw buhay siya. Naihingi ko po yon. Kaya nagkubinan po ako na ako'y susunod maglilingkod na sa Panginoon. Ganon din po sa kabila noon, mga 7 taon na pong nakaraan, tuloy-tuloy na po akong sumunod sa Kanya at naipamamahagi na yung mga buhay na salita ng Diyos. Amen. Lahat ng aming kahirapan ay tinugon niya. Muli nakapagtrabaho na ang aking mister ngayon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Amen. Mapag-aral na muli ang aking anak. Mga anak. Amen. opo. Kaya nga, no, pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, ang talaga mga biyaya at pagpapala ay tunay nga ating mararamdaman Amen. sa ating Diyos na buhay. At higit sa lahat, nagiging masaya tayo. Amen. 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 Okay, ngayon naman po si Sister Luz Salvador, kung paano naman po naging buhay sa Kanya ang ating Panginoon. Una sa lahat, magandang hapon po sa ating ng Birhen, sa Diyos na buhay, sa ating Ama na sa langit. At ako po yung nagpupuri ng ubod ng magpapasalamat sapagkat po ang Panginoon po para sa akin ay answered prayer talaga. Wala po akong kasakitan nung ako ay nag-servisyo dito sapagkat ako ay isang dati talagang Catholic worker sa aming simbahan, kaya nung dumating ako dito sa Maynila, ang akala ko wala na akong pag-asang makapag-serve sa tao kasi nag-covenant ako sa Diyos noon na ako ay magserbisyo. Kaya noon ako ay pumasok, una hikayat sa isang born again. Din nung after mga 1 month, sabi ko sa Lord, ako ba'y hayaan mo mahiwalay ng landasin sa pananampalataya? Kinabukasan, the answers prayers is dumating. Si Mama Mary pinanix ng aming tapat at siya'y lukalugod-lugod kong niyakap na iakyat sa aking tahanan. At doon ang lahat ng aking mga kahilingan ay ibinibigay, hindi nagtatagal. Kaya sapagkat sabi ko sa kanya, ikaw ang answer prayers sa buhay ko, ikaw ay talagang nagmamahal sa akin dahil ako hindi mo hinahayaang maligaw ng landas. Amen. Kaya nag-covenant ako, at sa covenant ko, merong kaagam-agam sa aking isip. Kaya kaya naano ako nito ngayong sinasabi na 3 bisis na magpakita si Jesus. Noong ako ay nag 3 days fasting, Amen. yun talaga na kung ano na nasa isip ko, talagang totoong buhay siya. Dahil ang sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin pamilya. Dahil nag-3 fasting ako, merong konting problema. Subalit ipinakita niya sa akin na talagang siya at ang 3 persona ang siyang naggabay at nagbantay at nasa aming likuran. Kaya sabi ko, napakaswerte ko, mahal mo ako. Kaya kahit saan man ang soldier of Christ, dahil dito mo itinanim sa aking puso at dito ako lumago sa pananampalataya ko. At nagpapasalamat ako sa soldier of Christ na siyang nag-akay ng maraming tao, nagbibigay ng kaligtasan, kagalingan ng kasakitan, at siyang nagtuwid ng landas ng mga taong naliligaw at nagsagot sa mga katanungan. Ngayon po na on the block team po kayo? Yes po. Amen. At ako'y nag-covenant na tinatanggap ko buong tapang loob na ang itinahas ng aking sister sa Bible ako nakatuon. Sapagkat nasabi ko rin, maraming salamat. Hindi ko man nakamit ang bilang teacher, nakamit ko rin ang bilang preacher. Amen. Thank you. Thank you. Ayan na, sister, no? Sana po yung talentong binigay sa inyo ng ating Panginoon ay habang buhay na nating ipagkakaloob sa Kanya. Amen? Sabi nga na, the more you give, the more you will receive. Na habang ito'y binabahagi mo sa iba, lalo naman tayong lalong binibigyan ng karunungan ng ating Panginoon. At number 1 na karunungan ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon naman po si Sister Francine Alcoriza. Sige po. Una po sa lahat, nagpupuri po ako bumabati po ako sa Panginoong Diyos na buhay, sa Panginoong Jesus, sa Banal na Espiritu Santo at kay Mama Mary. At saka binabati ko rin po si aming hairband na si Brother Ting S. Arcadio. Amen. At saka po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa amin ngayon sa DWAD, binabati ko rin Sister, po sila. pakitapat yung mic. Yan. Yan. Una po sa lahat, ako po dati kasi
yung naging ano po sa akin na ni Lord, yung dati marami po kaming Bible ng mga bigay. Pero hindi po namin yung pinapansin, kumbaga sa ano, parang naka-display lang po sa amin. Ngayon, nung mapasok po sa amin, pumunta sa amin si Mama Mary, magbuot ng dinala siya sa amin ng Soldiers of Christ. Yung natuto na po akong magbasa at sumunod sa mga hayo kay Mama Mary buhat nung dumating siya sa amin. Kaya sabi ko po sa kanya, nung magkasakit ako na parang na-low blood po ako noon, sabi ko, Mama Mary, huwag mo lamang po akong pagkasakitin. Lagi akong sasama at susunod kahit kasama ko yung mga apo ko. Amen. Amen. Yan. At Ilan taon na po kayo ngayon, sister? 56 po. 56, amen. At nagka-Christ on the Block din po kayo. Amen. Ilan taon na po kayo sa Soldiers of Christ? 2 years na po ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Patuloy kayong binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Wala naman po kayong sakit. Wala po, yun lang po pagka ano nga yung nalolow blood ako. Low blood lang po, amen. Pero alam ko ang low blood tsaka high blood pareho. Amen. Pareho na i-stroke din yan, amen. Pero pag kay Lord, hindi tayo may stroke, amen. Amen. Kukunin tayo ng Panginoon na maayos, amen. Opo. Praise the Lord. Okay, pulin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Kay buti-buti na ating Panginoon sapagkat bagamat tayo ay may sakit pero kontrolado na ating Panginoon, ano? Kasi siya yung nagbibigay ng buhay, siya yung nagbibigay ng lakas. So bakit tayo aalis sa ating Panginoon? Amen? So dapat manatili tayo sa Kanya. Alam niyo po dito sa gospel ngayon, nung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa lupa, siya ay nagpakilala kay Pedro sa magitan po ng paghuli ng isda. No? At nabuhay silang nung nakita ni Pedro ang dami ng isda na binigay sa kanya ng Panginoon, no? Sa kabila ng magdamag na siya ay nag-aayuman ng lambat at wala siyang nahuhuli, nung sinabi ng Diyos na ilaglag mo ang lambat ay siya at sumunod. So mga kapatid, anong nais pakita dito ni Lloyd? Pag susunod ka, dun mo makikita ang himala. Pero pag hindi ka sumunod, wala yung himala. Amen? Kaya sa lahat na nakikinig sa oras na ito, kung nais niyo pong maramdaman ang himala, kasi yung iba, ay, totoo kaya yan? Eh di subukan po natin. Wala naman pong mawawala. Higit sa lahat, pag ang Diyos ang nagsasabi na, subukan natin at kung hindi niya bubuksan ang duro nga walang langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala. So ang lahat ng nakikinig sa oras ito ay iniimbitahan natin sa mga kapatid. Kami po ay buhay na patotoo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagpakilala ang Diyos sa amin sa pagitan ng sakit, sa pagitan ng bankruptcy, katulad ni Sister Conching, sa tulad ng sakit ni si Sister Francine, at si Sister naman po ay sa pagitan ng answered prayer, no? Sa kanyang buhay. Amen? So kayo din po ay inaanyayahan ng ating Panginoon. Subukan po ninyo, mga kapatid, kahit gaano kayo malayo. Sabi nga, mas malayo po kayo, mas marami kayong biyaya. Kasi nandun po yung sinabi nila, the more sacrifice, more blessing. Less sacrifice, less blessing. No sacrifice, no blessing. Amen? Kaya subukan na po ninyo. Amen? So, ay nagpakilala ang Panginoon sa pagitan sa maraming huli. At nung nagkaroon na po ng Panginoon nagpakilala kay Pedro, sa kanyang pagsama kay Lord Jesus, ang dami niya pang nakitang himala. Mga patay na nabuhay, mga bulag nakakita, pilay nakalakad, bingi nakarinig, marami. Babaeng inaalihan ng masamang espiritu, 7 demonyo sa katawan ni Magdalena, nakita rin Pedro, amen? So maraming himala na pinakita ang ating Diyos sa buhay. Subalit nang ang Diyos ay namatay na, nagbalik uli si Pedro sa dati niyang buhay, no? Yung pag-aayuma uli. Kasi wala na si Lord, no? Yung kitang-kita niya dati, wala na, namatay na. So, nagbalik siya sa dati niyang buhay. Ngunit ang Diyos, kung paano tayo tinawag sa unang pagkakataon, ay tatawagin tayong muli. No, tatawagin niya tayong muli sa kung paano niya tayo tinagpo. Kung kaya si Sister Conching sa bankruptcy, pag siya bumalik sa dati niyang buhay, bankrupt ulit siya. Amen. Hallelujah. No? Bankrupt ka ulit, ate. At maalala mo ang Panginoon kung paano siya yung nagpakilala sa iyo. So muli kang babalik sa Kanya at luluhod sa Kanya at hihingi ng awa at tawad. At muli ka na naman pagpapalain ng Panginoon. Amen. Sapagkat hindi binibilang ng Panginoon kung kailan tayo nadataba at nagkukulang at nagkakasala. Kundi ang binibilang niya ay ang muli nating pagbangon at muli nating pagsunod sa Kanyang banal na kalooban.
Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, no? Ganun din kasi Sister Luz, Sister Francine, kung paano pakilala sa kanilang Panginoon. Pag magbalik tayo sa dati nating buhay, ayan, babalik uli ang sakit. Mas malala. Amen. Hallelujah. Kaya babalik tayo. Amen. At muli naman tayo hingin ng tawad sa ating Diyos na buhay. Amen. Okay. So, konti na lang yung ating oras. Amen. At syempre, binabati po natin ang ating minamahal na head servant, Brother Ting Arcadio, na ngayon po ay nasaan po siya, Brother Rodrel? Nasa Makati na mayroon pong gawain doon. Amen. Okay. So, konti natin talakayin ang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. Ang number 1 daw po na pundasyon ng ating pagiging Kristiyano ay tayo ay makipagkaisa kay Lord. No? Makipagkaisa. So, kailan tayo nakipagkaisa kay Lord? Sa banal na komunyon. So, nung tayo ay bata, no? Kasi, sa bininyagan tayo sa magitan ng pagbibinyag sa tubig. Amen? So, lahat tayo, kaya mga bata na namamatay din, ay binibinyagan. So, bakit bata ay dapat makipagkaisa na kay Lord? Bakit po, Sister Conching? Dahil po sa umpisa pa ng buhay ay dapat hawak na ni Lord. Yung po, Amen. no? Dapat huwag na po siyang mahiwalay kay Lord. Amen. Yung po ang gusto ng Amen. Panginoon. So tayo ay binibinyagan kahit wala pa tayong kaalaman tungkol sa ating pananampalataya kasi anytime pwedeng mamatay ang bata. Amen? So kung hindi siya nabinyagan, wala siyang kaugnayan kay Lord. Kay Lord. Kasi ang nililinis dito ay original sin na minana natin sa ating unang magulang kay Eva at kay Adan. So, dapat bata pa lang ay maputol na po yun sa magitan ng pagbibinyag sa tubig. Pero doon lamang po ba natatapos ang binyag? Doon lang po ba natatapos ang ating pakikipagkaisa sa Diyos sa buhay? Hindi. Hindi po. Kundi, dapat ay lagi na tayong kaisa ng Panginoon. Eh, dapat mga bata, tinuturoan ng pananampalataya natin. Amen? Tinuturoan na ng doktrina ng Katoliko upang yung kanilang buhay habang lumalaki ay nararamdaman nila at kanilang napagtatanto ang ating pananampalatayang Kristyanismo, yung pagiging Katoliko. Amen? So, tinuturoan natin sila mag-antanda ng krus, tinuturoan natin sila magdasal ng Santo Rosario, tinuturoan natin sila magdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya, luwalhati, at pagsisimba every Sunday. Amen? At ganyan din, tayo bilang soldiers of Christ, renewed Catholics, hindi lamang po isang oras ay binibigay natin kay Lord. Dapat ay buong araw ng linggo kasi renewed na tayo. Babalik tayo sa unang Kristiyano kung paano binigay nila ang araw ng pamamahinga. Siyempre, mas maraming oras kay Lord, mas marami po tayong matututunan. Amen? So mga kapatid na nakikinig sa oras ito, kung isang oras lamang ang binigay nyo dati, dapat buong araw ng linggo. Huwag po tayong manginayang ibigay ito. Sapagkat yung araw ng linggo ay hindi para sa tao. Yan po ay para sa Diyos. Sabi na nga ni Lord, 6 na araw para sa inyo, ang isang araw para sa akin. At ito ay tinangin niya at ginawa niyang banal. Kaya the more na binibigay natin ang oras natin kay Lord, the more na binibigay natin ang ating lakas kay Lord, the more na binibigay natin ang ating kaluluwa kay Lord, the more na binibigay natin ang ating puso sa ating Panginoon, ito'y lalo niyang pinagpapala. Amen? Yung hindi natin maunawaan, ipapaunawa sa atin ng Diyos. Di ba dati hindi natin maunawaan na simba, bahay, okay na yon. Simba, mall, simba, labadami. Walang ugnayan. No, hindi pa doon natatapos mga kapatid. Dapat tuloy-tuloy lalo tigit yung araw ng linggo para lalo po tayong pagpalain ng ating Panginoon. At dapat ay nagtatrabaho din tayo kay Lord. No? Siyempre yung araw ng linggo, mahaba. O saan mo gugugulin yan? Pupunta ka sa mga bahay-bahay upang dalhin mo rin ang salita ng Panginoon. Ito, no? Yung banal na Biblia. Kaya dito sa ating Radio Healing on the Air, nakikita ninyo, mayroong Biblia, ang mabuting balita ng Panginoon. At ito po, mga kapatid, hindi lamang po yan Biblia. Hindi lamang yan isang banal na aklat, kundi ito'y mismo ang Diyos. Sapagkat sabi ni Lord, sa pasimula pa lamang ay naroon ang salita, at ang salita ay ang Diyos, at ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. No, ang salita ay nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At si Mother Mary na pumapanig sa ating bahay. Amen? Kaya si Lord at si Mama Mary papanig sa ating bahay.
So ano ngayon ang pumapanik? Banal na Espiritu Santo. At kung naroon ang banal na Espiritu sa ating bahay, yung ating tahanan nakikipagkaisa na kay Lord. Amen? Kaya ang lahat ng masamang espiritu nawawala sa ating bahay. At ang pumapalit ay ang espiritu ng ating Diyos na buhay. Purihin natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory to the Holy Spirit. Sabi dito sa Romans 6 verse 5, sapagkat kung nakaisa na tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Amen? So tayo ay nakapagkaya sa magitan ng binyag, so dapat maging kaisa rin natin siya sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang pangalawang pagdating dito sa lupa. Alam mo mga kapatid, nasa end of time na tayo. Nasa end of time na ang ating mundo. Kaya tingnan nyo nga yung Indonesia, binilindol na naman. Ito na naman yung rocket galing sa Korea na ito hindi maminsala sa atin. Amen? So anytime pwedeng mapinsala ang mundo. Amen. Pero sa mga taong nakikipagkaisa kay Lord, hindi yan kinatatakutan ang muling pagbabalik ni Lord. Sapagkat tayong nakipagkaisa kay Lord, pag dumarating na si Lord, naku, nagbubunyi tayo, pumapalakpak tayo, nagpupuri tayo kay Lord, tinataas natin ang ating mga kamay, at tayo ay umaawit ang papuri sa ating Diyos sa buhay. Ang ating sinasabi, Hosanna, 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 sa pagdating ng ating Diyos sa buhay, no? At pag nakita natin siyang dumarating, tayo ay kanyang liliwanagan. Amen. Liliwanagan niya tayo at tayo ay magbubunyi at magpapasalamat. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon, ililigtas na po tayo at dadalhin niya doon sa kanyang kalwalatian, doon sa langit. Sabi nga yun, nanatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. So mga kapatid na nakikinig sa oras ito, gusto niyo po bang maligtas? Sumagot po kayo ng amen. Amen na malakas. Kasi kung mahina ang amen ninyo, hindi kayo maliligtas. Kasi ngayon pa lamang dito, yung amen pa lang, mahina na, parang patay. Dapat buhay yung ating amen. So sa lahat na nakikinig, sabihin natin, amen. Ayan. So pag tayo ay nakipagkaisa kay Lord, buong buo, alam niyo po, wala yang pasubaling magiging kaisa natin siya at makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Pangalawa naman po, kapag tayo naging kaisa na ni Lord sa magitan ng binyag at paggagawain ng Panginoon tuloy-tuloy, lalitigit ang araw ng linggo, tayo ay makakaroon ng spiritual battle. Hallelujah! No? Sino ang gustong magkaroon ng spiritual battle? Siguro yung iba ayaw. Huwag niyo po yung tanggihan. Kasi ang kalaban ng Panginoon ay ang masamang espiritu, yung diablo, si Satanas. Kaya ngayon tayo nakipagkaisa kay Lord, so sino ngayon ang lalabanan niya ng masamang espiritu? Tayong nakipagkaisa kay Lord. Kaya huwag po natin tanggihan. Sabi nga, o tukso, huwag mo kaming layuan. No, tukso, lapitan mo kami at wala ka ng kapangyarihang maminsala sa anak ng Diyos na buhay. Sapagkat ang kalaban mo ay hindi ang tao, kundi ang aming Panginoong Hesus na kasama namin at kapiling namin. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! 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 So sa mga nakikinig, huwag na inyong tanggihan ang pagsubok. Sapagkat si Lord ang nakakaalam kung kaano ang ating yung tawag dito, sabi nga doon sa 1 Corinto 10:13, walang pagsubok na pinapahintulot ang Panginoon na hindi natin mapagtatagumpayan. Amen! Hallelujah! No? So, alam ng Panginoon ating kakayanan at alam ng Panginoon kung gaano na tayo kalalim sa Kanya. So, yung mga malalim na kay Lord, mas mabibigat ang mga pagsubok. Amen! Kaya ating head servant, mas marami siyang pagsubok. Yung mga ating papa, mas marami siyang pagsubok. Ang ating mga obispo, mas marami yung pagsubok kasi mas malalim sila kay Lord. Lahat tayong susunod kay Lord, may mga pagsubok. Amen? At alam ng Panginoon kung gaano tayo, kung gaano natin ito magtitiisan sa tulong niya. No, walang pagsubok na ipapahintulot ng Panginoon na hindi natin makakayanan. Ibig sabihin, kaya natin yan. Mga pagsubok na yan, naranasan si Sister Conching, si Sister Luz, at si Sister Francine. Kaya natin lahat yan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Punin natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, so marami pong ano po yun?
Ayun, no, yung pagsalita ng amen. Amen? Ang salitang amen po ay pagsang-ayon sa salita ng ating Panginoon at tayo ay umi-amen dahil higit ito sa oo. Mangyayari ang ating, yung sinasabi ni Lord dahil sa kanyang salita. Amen. Kaya mga Kristiyano, ang tugon kay Lord, amen na po. Kaya tanong ni Lord, pupunta po ba kayo sa may public market? Dito sa Soldiers of Christ? Amen. Pumalakpak po kayo dyan. Hallelujah. Praise the Lord. So ngayon tayo nakapagkaisa, meron ng spiritual battle. Sabi dito, Romans 6:12, huwag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawang mamamatay upang hindi kayo alipinin na masamang pita nito. So yung lahat ng kasalanan natin, sabihin natin, ayaw natin yan. So dapat ay nangungumpisal tayo lagi-lagi para lagi tayong lililinis ng ating Panginoon. Darating ang oras, tayo ay magiging malinis na malinis. Makikita nyo, banal na tayo. Pwede ba tayo maging banal? Sabihin nyo sa nakikinig, amen. Kasi kung si Magdalena naging banal, tayo din magiging banal. Amen! Thank you, Lord. Romans 7:20-25, sa kaibuturan ng ating puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin ang aking mga bahagi ng aking katawan, at ito'y sumasalungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito'y ako'y naalipin ng kasalanan na nanaan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoong Hesus. Salamat sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. So, tawagin lamang po ninyo ang pangalan ng Panginoong Hesus, lalayo ang masamang espiritu. At magdarasal lamang tayo ng Santo Rosario, mawawala ang masamang espiritu. Ang mga kagalitan sa ating tahanan, ang mga kamalasan, ang mga sakit. Kaya ngayon mga kapatid, iniimbitahan kayo ng Panginoon na lagi tayo magsasanto Rosario. Kasi isang Hail Mary lang, umaalis na ang masamang espiritu. Sa banal na Holy Rosary, 53 Holy Mary yan. So, yung masamang espiritu umaalis, mga sakit umaalis yan sa pangalan ng Panginoon. Mga pagsubok, nalalampasan natin. Amen? Okay. Okay, sa susunod na lamang po, no? Yung dalawa pa, no? O sabihin ko na lang, number 3 ay, pag nasa atin ang nanalo na tayo sa pagsubok, mananana sa ating puso ang banal na espiritu. Ito na yung magiging tahanan niya. Kaya ang ginagawa ng Espiritu Santo ay kabutihan, pag-ibig, pagpapatawad, kainahunan, paglilingkod kay Lord, katsagaan. Dito na yan ang gagaling sa puso natin. Kaya kahit hindi na tayo utusan ni Brother Ting, tuloy-tuloy na tayo magtatrabaho kay Lord. At tuloy-tuloy na tayo magpapatawad, hihingi ng tawad, magkakaroon ng kapayapaan sa puso, at pagbibigay nandiyan na dito sa puso natin, pag-ibig. Amen. Number 4 ay, magiging banal na tayo. Siyempre, pag malagi ka ng mabait, magiging banal ka na. Amen? Puri natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus, and glory to God. Palakpakan din po natin si Mama Mary. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Okay, so mga kapatid, binabati po natin ang lahat na naka-live stream. Libo-libo na po kayo, no? More than 88,000 na po ang nakikinig dito sa ating gawain ng ating Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, narito po na tayo sa ikatlong bahagi, ang pagdarasal, ang pamimintuho sa ating Panginoon at paghingi ng awa sa Kanya, sa tulong ng ating Panginoon si Kristo at sa panalangin ng ating mahal na Inang Birhen. So manahimik po tayo, yukod natin ating mga ulo, dawin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat sa mga salita mo, Lord, na nagbigay sa amin ng inspirasyon, nagbigay sa amin ng pag-asa, ng pananalig at pananampalataya. Higit sa lahat, Lord, nagkaroon kami ng liwanag sa aming buhay. And Lord, nais namin mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Maging matatag kaming mga Kristiyano, na yung apat na tatak na yan, Lord, ay aming maisabuhay. Ang pakikipagkaisa, ang pakikipagtagumpay laban sa galaw ng kadiliman, at ang pananahanan ng banal na Espiritu Santo sa aming puso, at ang pagiging banal. Nawal lagi namin mitiin, Lord, na kami maging banal. Lord, huwag kami matakot sabihin yan, sapagkat kung paanong si San Pedro, Lord, 3 beses kang itinatwa,
Ngunit nang ma-realize niya ang kanyang sarili, nagsisi ng kanyang kasalanan, Lord, naging banal siya, naging santo papa siya, at naging isang santo siya, Panginoon. Si Magdalena ay isang babaeng nangangalunya, 7 demonyo ang nasa kanyang katawan. Subalit na magsisi at sumunod na sa iyong kalooban hanggang kamatayan at muli mong kapagkabuhay, hindi kanya iniwan at nagandog siya sa iyo, Panginoon. Siya ay naging isang santa, Panginoon. Marami pang mga naging santo, Panginoon, na naging inspirasyon namin at naniniwala ako, Lord, bawat isa ay hindi mo tatanggihan. Sabi nga, what is impossible for man is possible for God. Panginoon, kami ay may mga sakit sa katawan at kaluluwa. Ang mga nakikinig, Lord, kilala mo sila. Abutin mo sila na mapagpalang kamay, Lord. Idantay mo ay mapagpalang kamay sa bawat ulo nila. Hindi man nila i-text ang kanilang mga pangalan. Subalit, Lord, nakaukit na sa iyong mga pangalan ang kanilang mga pangalan at alam mo kung sino ang humingi ng kapatawaran at humingi ng kagalingan. Hindi lamang katawan ang pagagalingin mo, Lord, higit sa lahat ang aming isip, ang aming mga puso at ang aming espiritual. Babaguhin mo kami, Lord. Patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at bibigyan mo kami ng kapayapaan at kapanatagan. Ano man, Lord, ang aming naging kasalanan ay patuloy mo na kaming pinatawad at susunod na rin ang kagalingan na hindi lamang kagalingan na napanandalian, kundi kagalingan, Panginoon, ni ang peklat, Lord, mawawala. Lakas panibago ay bibigay mo. Ang magiging lakas namin ay tulad ng kabataan. Kahit na tinanggihan lang kami ng mga doktor, sa iyo, Lord, hindi mo kami tatanggihan. Kahit lumalapit kami sa iyo, Lord, at naniniwala kaming ang bawat isa ay pinagaling mo na. At ang bawat tahanan, Lord, pinagarian mo na. Tinanggal mo na ang lahat ng masamang espiritu sa kanilang tahanan. Ang broken homes, ang mga bisyo, Lord, ang masamang ugali, Lord, ay tinanggal mo na dyan. Ang pinalit mo na, Lord, ay kabaitan, kapayapaan, pagbibigayan, pag-ibig, kapatawaran sa bawat tahanan na yan. At sila Lin, Lord, ay magiging tahanang nakikipagkaisa sa iyong dakilang pangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. At saka Panginoon, Panginoon Jesus, maraming salamat po. Inaangkin po namin ang pagkapalang yan. Ano man, Lord, ang mga sakit, ano man, Lord, ang kailangang pagkahilingan, pagpapalang pinansyal, pinagkalabmal sa bawat isa. Panginoon, narito ang mga kapatid namin na nag-text sa araw nito. Naway pagkalooban niyo po ang bawat isa ng kagalingan ayon sa iyong kalooban. Complete healing para kay Brother Ben Aspiras at pagkalabas siya ng malalim na pananalig at pananampalataya. Patuloy mo na siyang pinagaling, Lord, at pinalaya in the name of Jesus of Nazareth. Prince Carl Torres, Nikki Montesilio, Rachel Lanzorete, the Guzman family, Barros family, Silverio family, Youth Cluster, Sanchez family, Gerard and S. Garcia and family, Francis James Elcano, Jara Jolaso, the Juan family, Eli Purificacion, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Pablo Moreno and family, Adrian Galang and family, Angelita Pingol and family, Alexander Galang and family, Arnel Galang and family, Arlene Di Malanta and family, Arnold Galang and family, Rodrigo Talavera and family, Rosalie Avara family, Ruel Talavera and family, Rosemel Torres and family, Ronaldin Talavera, Nina Reyes, Bong Reyes, Alexandra Reyes, Luz Jenima Arthur, Rio Jeramil Reyes, Dali and Dali Kwan, Bernadette Tinga, Joanna Flores, Josephine Hispano, Rose Maria Mada, Violeta Ishikawa, Joy Cabrera, Kenji Aoyagi family, Rafael Cual, Fanny Baluyot, Dalisay Cayetano, Zeni Gonzalez, Nanay Ani and Santa Teresa Prayer Group, Gigi and Michelle Peron, Rosemary Aniel, Ella and Michael Peron, Segundo and Alice family, Norma Magdalena and family, Joy and Janet family, Marilyn and Rose Villa family, Josephine Serena and family, Beijing Peron, Leonardo Piray, Rosario Piray, Laura Piray, Irene Piray, Roland Nicolas, Marles family, Maricel Regacho family, Manuel Galdo and family, Christina Sunga and family, Latag family, Santos family, Songko family, Go family,
Rafael Ginto, Joseph Ginto, Rafael Gabriel Ginto, Cesar Artigas, Eden Parias, Ramir Santa Maria, Shirley Cantero, Ray Cipriano Mutia Montilla, Janice and Jeanette Jane and Jan Yap, Shirley Kai, Shay Yap and family, Lorna Lauda family, Josephine Lucia family, Leonor Canlas and family, Christina Amante family, John Michael, Edwin Agundra family, Remedios Peralta and family, Paul Moren and family, ganun din po si Tess Anisco and family, Maria Mabel Bondok and family, Rusika Mercado and family, Arvin Garrett and Del Castillo, Cheska Maritan Batambaga, Shirley de Guzman, Marian Mansha, panganganak na maayos, Rosalie and family, Herminio mga birthday blessing, Elizabeth and Rizal de Del Rosario, may stroke, Danny Carlos, may sakit sa puso, Ernesto Carlos, diabetes, Chit Mayoralgo, Janet Miranda, Bagong Barrio Group and Choir, Raynor Sanglay, Shirley Sanglay. Lord, ang lahat ng ito iniling po namin sa pangalan na imbuktong na anak namin, Panginoong Sus, na walang gang kaliwanagan at sa tulong ng aming mahal na inambirin na naniniwala kang idudulog niya ang lahat ng aming panalangin na ito sa aming Panginoong Jesucristo. Naway ang kalooban ng Panginoon na magkaanak sila Sister Eliza and Nicolas at Sister Rowena Perol. Special prayer para sa kanila. Come, Holy Spirit. Praise the Lord, we thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa ating guest, Sister Luz, Sister Francisca, Sister Panching. Glory to God. Hallelujah. Patuloy po namin kayo inimbitahan sa May 4 ang ating religious linkage with team building sa May 4, 2012 sa 8 waves. Ang ating bayad ay 130 bawat head, bawat tao. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Jane Males, binabati po natin. Shirley Yap, Singapore, Carmela Romero, Japan, Elisa Nicolas, Vietnam, Larry Arthur, United Kingdom, Rowena Perol, Permanent Housing Tondo, Winston and Alma, Sarabia, Tagatagatan, Kati Tinimpit ng Israel. Alay po kayo ng Panginoon, patuloy po kayo makinig. Happy weekend! God bless us all. At patuloy namin kayo inimbitahan bukas sa TV program Channel 4, 7:30 a.m. bukas po. Sunday gathering po natin, second floor, may public market. God bless us all. We love you. Thank you, Boston.